Napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong sila Hinata at Vega dahil nagpe-prepare pa itong si Testarossa ng atake na gagawin niya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Umatake nga itong si Vega ng head-on. Itong si Hinata ngayon ang on the defensive kasi sobrang lakas ng atake nitong si Vega. Gumagamit siya ng shockwaves, kaya kahit hindi naman tamaan ng kamay niya ang kanyang mga aatakihin ay nagagawa niya pa rin dito na makapag-deal ng damage. Pati mga sipa nitong si Vega ay nagre-release rin ng shockwave niya, kaya talagang nagkakos siya ngayon ng extraordinary damage sa kanyang paligid. Kung hindi dahil sa material area na inime-maintain nitong sila Minute, ay lalong mas malaki sana ang damage sa may capital nitong Ingrassia. Kung yung Hinata kanina ang tumapat sa Vega na ito ngayon, ay wala siyang palag dito. Tumaas rin naman ang value nitong si Hinata sa ngayon. In fact, ay mataas rin ang naging increase sa may existence value niya, pero higit na mas mataas pa rin ang naging increase sa strength nitong si Vega dahil ngayon ay more than 10 folds ang difference ng kanilang value. Plus ay meron pa itong si Vega na isang ultimate skill habang wala itong si Hinata. Even though na-awakened na itong si Hinata na hero, ay masyado pa rin dangerous itong si Vega na kalaban para sa kanya, and yet ay unfazed itong si Hinata. Naisip nitong si Hinata dito na medyo strange daw kasi hindi daw siya natatakot, and for some reason daw ay nakikita niya ang flow of attacks nitong si Vega. Ito daw ay mas accurate compared sa kanyang predict future attacks. Then sa isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagsalita itong Voice of the World. Sabi nito ay confirm daw ang unique skill daw nitong si Hinata na mathematician ay nakapag-evolved into an ultimate skill. Ang ultimate skill na ito ay ang Fate King Fortuna. Dahil sa evolution na ito ng skill nitong si Hinata ay pati siya rin mismo ay nadamay na. Ang mga abilities ng Fate King Fortuna nitong si Hinata ay ang mga sumusunod: Thought Acceleration, Universal Perception, Divine Haki, Space-Time Manipulation, Multidimensional Barrier, All of Creation, Computational Domain, at Virtual World. Gamit itong mga powers nitong ultimate skill na ito ay nakakapagcast na itong si Hinata ng almost perfect na future prediction. Kaya kahit na napakalakas ng mga atake ni Vega sa kanya ay useless rin ito kasi hindi naman ito nakakatama sa kanya. At dahil din sa ultimate skill na ito ay nagawa na itong si Hinata na ma-master ang sword technique nitong si Granbell. Ang skill na ito ay tinatawag ng True Slash na wala na ang unique skill nitong si Hinata na Usurper. Pero dahil nagkaroon naman siya ng Fate King Fortuna ay hindi niya na kailangan yung unique skill niya dati. Ngayon ay nakikita nitong si Hinata ang lahat ng mga atake na ibinabato sa kanya nitong si Vega, including ang mga tricky attacks nito. Nagagawa rin nitong si Vega na i-dislocate ang mga buto niya at pahabain ang mga kamay niya, pero maging itong mga tricks na ito ay hindi rin tumatalab sa may current na Hinata. Ang dating pa nga ngayon sa may laban nila na ito ay parang pinaglalaroan ni Hinata itong si Vega dito dahil hindi ito makatama sa kanya ng kahit na isang atake. Nagsalita itong si Vega. Sabi ni Vega ay nakakainis daw itong si Hinata dahil talon lang daw ng talon nito kanina pa. Tumatalon nga kasi itong si Hinata sa mga shockwaves, kaya kahit nagaano pa kalakas itong atake ni Vega ay hindi ito makapag-deal ng damage sa kanya. Lalo na ngayon na itong si Hinata nga ay isa ng spiritual life form dahil ganap na nga siya na hero. Sa sobrang lakas ni Vega ay kaya niyang patayin nitong si Hinata gamit ang isang atake lamang. Pero ang tanong ay makakatama ba siya? Lalo na nga ngayon at nasa possession na nitong si Hinata ang Truth na espada na dating weapon nitong si Rudra. Kahit na mythical grade level pa ang armor nitong si Vega ngayon ay siguradong tatalab sa kanya itong weapon ni Hinata na ito. Gamit ang Truth na espada at ang future prediction nitong si Hinata ay nagagawa niyang maipari ng head-on ang mga atake nitong si Vega. Ang problema lang ni Hinata dito ay masyadong malayo ang kanilang difference in terms of strength, kaya kailangan niyang i-angle ang mga atake nito sa kanya dahil kung sasangkain niya ito directly ay may overpowered siya nito, pero madali lang naman para kay Hinata yon, kaya hindi rin siya that big of a deal. Sabi ni Hinata ano daw ang problema, bakit parang hindi daw ata siya matamaan nitong si Vega. Sabi naman nitong si Vega sa kanya ay nakakainis daw talaga ito, pero okay lang daw kasi kahit hindi daw siya makatama ng kanyang atake sa kanya ay hindi rin naman daw
daw makapagbato sa kanya ng atake itong si Hinata. Kahit na parang pinaglalaroan na nga siya, unwilling na mag-admit ng defeat itong si Vega. Pero may point naman kung bakit hindi siya nag-a-admit ng kanyang pagkatalo. Kasi up to this point nga, puro pag-evade lang naman ang ginagawa nitong si Hinata. Hindi nga naman siya nakakapagbato ng atake. Pero hindi ikinakahiya nitong si Hinata ito. Kasi after all, ito lang talaga ang role niya. Ang bigyan ng time para makapag-prepare sa ginagawang atake niya itong si Testarossa. At ngayon, tapos na itong preparation na ito. Sabi ni Testarossa kay Hinata, napaka-helpful daw na merong nakaready na Vanguard. Ngayon daw, handa na itong kanyang gagamitin na atake. Kaya sabi ni Hinata sa kanya, kung ganun daw, pakiusap ay magsimula na daw itong si Testarossa Dono. Tapos nagsimula na nga itong si Testarossa. Sabi niya kay Vega, hindi na daw nito kailangan na magsisi. Kasi idediretso niya na daw itong si Vega straight to the purgatory. Nung narinig ito ni Vega, tumunog ang kanyang survival instinct. Sinabihan siya ng survival instinct niya na ito na siya ay nasa isang malaking danger. Kaya nagtangka itong si Vega na magmakaawa kay Testarossa. Pero hindi pinakinggan nitong si Testarossa itong pagmamakaawa na ito dahil ginamit na nitong si Testarossa ang kanyang atake na White Flare. Ito ay sarili niyang technique na ginawa niya sa kanyang sariling magic. Ginamit niya dito ang effects ng kanyang Dat King Belial na isang ultimate skill. Nagko-consume ng life force itong atake na ito hanggang sa mamatay ang kanyang target at walang escape para sa napiling target nitong sa Testarossa dahil hahabulin sila ng white flames na ito kahit nasaan pa sila pumunta. Ang epekto daw nitong white flames na ito ay mas mataas pa even when compared to a nuclear magic. Kaya talagang diretso daw sa may impyerno ito magiging target nito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo